nagkakaalaman na kung ano ang magiging kapalaran ni FPRRD. Tinabla na ng Appeals Chamber yung pong unang ground sa request for interim release ng dating Pangulo dahil isa pa rin daw siyang flight risk. Una nang binasura ng pre-trial chamber ng ICC ang hirit ng kampo ni Duterte. Nahaharap sa kasong crimes against humanity si FPRRD dahil sa kanyang madugong war on drugs. At patuloy tayong nakaantabay sa ICC proceedings sa The Hague. At sa ating pong kaalaman, tatlo yung grounds na posibleng tinatalakay na ngayon ng mga judges ng Appeals Chamber. Yung Appeals Chamber po ay parang, paano ba maihahalin tulad sa atin yan? Court of Appeals, no? Oo. Kasi nga, ang pre-trial Chamber 1 ay una na pong nireject itong interim release na hiningi ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at wala po siya ngayon diyan po sa pagbasa ng desisyon. He waived his right to actually appear in today's reading of the decision. At sa ngayon, Pinky, ni-reject na ng Appeals Chamber yung actually the 3 grounds have already been rejected, no, according to our latest information. Okay. O kanina narinig natin binabanggit ng Appeals Chamber at sinasite nila na meron pang existing network of political supporters si dating Pangulong Duterte na maaaring gamitin para siya ay makapag-abscond, yung word na ginamit, o makatakas. Kaya yan ay naging basis ng Appeals Chamber para i-reject yung kanilang apela doon sa pag-deny sa kanyang interim release. So, ibig sabihin, Pinky, mananatili siya sa kanyang piitan, no? Doon sa The Hague. Malaking katanungan din na Willard para sa ilan ay kung bakit nga hindi din nagpakita si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil gaya ng kinuwento natin kahapon, if he showed up or if he is there right now, present, this would be the second time that we will see him since he first appeared doon sa pre-trial chamber. Kung ating pong tatandaan yung kanyang paglabas doon sa March 14 if I'm not mistaken, ayun lang po yung para patutuhanan yung kanyang pangalan, na nandun siya, sino siya, at siya ba talaga si Rodrigo Duterte. Mga personal circumstance lang, ano? Pero ngayon, winave niya ang kanyang karapatan na marinig mismo ng personal. So ang kumatawan lang sa kanya ay ang kanyang abogado na si Nicholas Kaufman. So tama, ano? Magandang tanungin, bakit kaya ayaw niya magpakita? Even virtually, ano? Papayag naman ng korte kung gugustuhin niya. Because remember, the first time it was virtually that the former president appeared. So again, of course, malaking bagay po ito para sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. And of course, doon sa marami ding nanonood na yung kabilang kampo, syempre magkabilang kampo po yan, doon sa mga lawyers at doon sa biktima ng mga, yung mga lawyers ng mga biktima rather. Yes, so at tinimbang din ng Appeals Chamber. Ano? Binanggit din kanina, Pinky, na siya ay isang dating Pangulo at nahalal muli bilang mayor. Kaya naging, kumbaga, factor yun para i-deny ng Appeals Chamber. Kumbaga, nakita ng korte na meron pa rin siyang kakayahan na umasa sa kanyang network of supporters para maging isang flight risk.